Isang viral video ni Ted Filon ang patuloy na pinag-uusapan sa social media. Sa video, nagbigay ng matapang na pahayag si Filon ukol sa aniya diktadura ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Ang nasabing video ay mabilis na kumalat at umani ng samot-saring reaksyon mula sa publiko. Sa nasabing video, kitang-kita ang galit ni Ted Filon habang isinusulong ang kanyang pananaw tungkol sa pamamalakad ng administrasyon ni PBBM. Sinabi ni Filon na tila nawawalan na ang demokrasya at nauuwi na sa isang diktadura ang pamamahala ng Pangulo. Agad namang naging maugong ang usapan sa social media kung saan naglabas ng iba't ibang opinyon ng mga netizens. Marami ang sumang-ayon sa mga pahayag ni Filon at nagpahayag ng kanilang suporta, habang ang iba naman ay nagtanggol sa administrasyon. Dahil sa mabilis na pagkalat ng video, naglabas ng pahayag ang kampo ni Pangulong Kuting. Ayon sa kanilang tagapagsalita, walang katotohanan ng mga parata ni Filon at ito'y bahagi lamang ng paninira laban sa administrasyon. Sa kabila nito, ang insidente ay nagdulot ng labis na kahihiyan para sa gobyerno at muling binuhay ang diskusyon tungkol sa kalayaan sa pagpapahayag at demokrasya ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Magandang araw mga kaibigan. Ito po, good news. Unti-unti nang nagigising ang mga journalist sa mainstream media sa kabalastugan sa pagmamalabis ng mga tao sa likod ng bagong Pilipinas. Okay? Isa na ito si Ted Filon. Nako, merong viral ngayon na video sa TikTok. Ako, itong si Ted Filon, meron siyang kinompose na panata. Ito, reaction niya siguro sa bagong Pilipinas hymn at panata ng bagong Pilipinas na pinipilit ng gobyernong ito na ipakanta, ipa-recite sa mga Pilipino, sa gobyerno, yung government employees. Nako, ang ganda nitong kinompose ni Ted Filon. Title niya is Panata ng Nambubudol sa Pilipino. Okay, ito yung TikTok. I-play ko lang ha. Nambubudol sa Pilipino. Panata. Bilang Pilipino, magiging mapagbantay ako sa ginagawang pagnanakaw ng mga taong gobyerno sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at may dangal ang katiwalian at pagmamalabis ng mga taong nagpapanggap na mga lingkod bayan. Bilang Pilipino, iaalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmumulat sa kaisipan ng mga dukhang pinagmamalabisan at nililinlang ng mga taong nasa likod umano ng sinasabing bagong Pilipinas. Bilang mga Pilipino, magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol at bilang mga Pilipino na nagmamalasakit ng lagayan ng mga nagdarahop na mga maralika nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw na may buong tapang sa mga kabulastugan ng mga opisyal ng bayan. Sabay-sabay tayong sisigaw ng sambayanan. Okay, palakpak naman dyan. Ano, gusto niyong ulitin? Dali ha. Ngayon, ito naman ang Ulitin natin. laban sa mga nambubudol sa Pilipino. Bilang Pilipino, magiging mapagbantay ako sa ginagawang pagnanakaw ng mga taong gobyerno sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at may dangal ang katiwalian at pagmamalabis ng mga taong nagpapanggap na mga lingkod bayan. Bilang Pilipino, iaalay
iaalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmumulat sa kaisipan ng mga dukhang pinagmamalabisan at nililinlang ng mga taong nasa likod umano ng sinasabing bagong Pilipinas. Bilang mga Pilipino, magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol at bilang mga Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahop na mga maralita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw na may buong tapang sa mga kabulastugan ng mga opisyal ng bayan. Sabay-sabay tayong sisigaw ng sigaw ng sambayanan. Okay. So, grabe, no? Kaya, saludo. Saludo tayo kay Ted Filon. Yan ang tunay na journalist. Gising na gising sa katotohanan. So, ang tanong, kumusta yung ibang mga TV anchors na mga kasabayan ni Ted Filon? Ano kaya ang nangyayari sa kanila? Kailan sila magigising? Okay. Malala natin nung kampanyahan pa nung May 2022 election, sino yung mga grabing batikos sa candidate BBM? Karen Davila. Jessica Soho. Meron pa sa ANC yung kalimutan ko yung pangalan. Basta ANC. Parang Christina. Basta ang dami nilang sino pa? Pinky Wet. Nasaan na sila ngayon? Di ba nila nakikita ang kalagayan ng bagong Pilipinas? Kaya ako, tuwan-tuwa ako dito sa ginawa ni Ted Filon. Sandali isinulat ko yung kanyang Gusto kong i-memorize. Bilang Pilipino, magiging mapagbantay ako sa mga pagnanakaw sa pera ng taong bayan sa bagong Pilipinas. Hindi to yung exact, parang mabilisan ko lang tinikno. So, ako, Pilipino ako, magbantay. Kasi yung pagnanakaw ng pera ng taong bayan, grabe. Kaya mayroon ng hasag na hindi mo pera yan. Parang ganun. Sa Kongreso? Yung resolution number 10? yung siniwalat ni Sasasot? Yung wala nang audit sa COA. Certification lang. Grabe. So, dapat mapagmatsyag tayo dahil pera natin yan. Bilang Pilipino, isisiwalat ko ng buong tapang at dangal. Ito, matapang at marangal itong Ted Filon. Again, saludo kay Mr. Ted Filon, tunay na journalist na may pagmamalasakit sa kanyang kapwa Pilipino. Sisiwalat ko ng buong tapang at dangal ang mga katiwalian at pagmamalabis ng mga taong nagpapanggap na lingkod bayan. Correct. Kaya nila may palaging press release dyan, palaging may medyang kasama, kahit pinapakita na totoo siyang naglilingkod sa taong bayan. Kailang ang totoo, yung political ambition niya na maging presidente by 2028. Ito, tama-tama. Yung patama ni Ted Filon. Bilang Pilipino, ito na, ihalay ko ang aking lakas, talino at kakayahan sa pagmulat sa kaisipan ng mga dukhang nililinlang ng mga tao sa likod ng bagong Pilipinas. Wow! Ang galing. Ano kaya? Si Ted Filon mismo ang gumawa nito o staff niya, writer niya, whoever gumawa ng panatang mambubudol sa Pilipinas na ito is he or she speaks from his or her heart. Ito ang mga nangyayari ngayon. So ito na yung panawagan bilang mga Pilipino. Magkaisa tayo sa paggising sa lahat ng mga nabudol. Okay. Marami pang mga tulog dyan. Wala lang.
Ako, hindi ko akalain na darating ako sa puntong ito na nagsasalita na rin tungkol sa nangyayari sa tambayan. Kasi, ano yung kasabihan? Evil triumphs when good men do nothing. Ito na, si Ted Filon. He is doing nothing. Sino pa yan? Maharlika, Sasasot, yung mga ibang mga social media influencers. Ako, konti lang ang akin. At least nagsasalita ako. Hindi yung wala lang. Walang pakialam. Dapat makialam tayo. Niluloko na tayo ng harap-harapan. So, bilang mga Pilipino na nagmamalasakit sa kalagayan ng mga nagdarahop, mga maralita nating kababayan, sabay-sabay tayong sisigaw ng may tapang, mga kabalastugan ng mga opisyal ng bayan, sabay-sabay tayong sisigaw, sigaw ng sambayanan. Tama na, sobra na. Grabe. Sana madagdagan pa ang katulad ni Ted Filon na nasa mainstream media. At ito, medyo kabado ako sa kalagayan ni Ted Filon. Dahil sigurado, ang mga nasa powers that be, yung nasa palasyo, galit na galit dito. So anong susunod? Yung mga ganyan nagsasalita, naggurgur. Tignan nyo ang nangyari sa SMNI. Gurgur na lahat. Kaya, I believe, yung sinasabi ni Marlica na marami sa mainstream media na gustong magsalita. Kailang takot lang sila, pinipigilan sila ng mga may-ari ng media outlet, print man yan or broadcast, kasi igugurgur sila eh. So TV5, itong baka igurgur ng palasyo ang TV5, I don't know. Kailang sana madagdagan pa ang isang Ted Filon na walang takot, buong dangal na isinisiwalat ang kabalastugan ng mga tao na nasa likod ng bagong Pilipinas. Subalit hindi ang mga ito, ang mga ganitong klasing tao, ang pwede nating pagkatiwalaan na magbukas at paglaruan ang ating saligang batas. Dala-dala ko ang mensaheng ito sapagkat alam ko kayo lahat dito ay mga leaders din sa inyong pamilya, sa inyong pamayanan, sa inyong lugar. Pakiusapan po ninyo yung inyong, magsimula tayo sa ating pamilya, kamag-anak, mga mahal sa buhay. Huwag ho tayong papayag at huwag tayong magpapalinlang. Kapalit ang halaga na ninakaw din naman ng mga nagbibigay sa kaban ng bansa upang sila ay pumirma doon sa panukalang buksan ang ating saligang batas gamit ang panilinlang na economic provisions lamang daw ang kanilang bubuksan. Hindi po problema ang konstitusyon. Kung gusto nilang umunlad ang bansa, kagaya ninyo dito sa Japan, itigil nila ang talamak na graft and corruption. Ang problema noon at higit na problema ngayon ay ang korupsyon, hindi ang ating konstitusyon. Ilang bilyong piso ang kanilang linulustay na walang transparency at walang accountability. Nadinig ko kanina si Lorraine na nabanggit niya yung budget ng Pilipinas na higit kumulang ay 5.700 something trillion pesos. Halos kalahati po noon ay utang. Sapagkat yung kalahati higit kumulang ay na-source from revenues. Yung mga koleksyon ng gobyerno sa importation, sa taxes, sa lahat. Higit kalahati po noon ay utang. Utang na nga. Utang na nga yung higit kalahati. Siningitan pa ng
800 billion na presidential pork barrel funds. At yung 800 na yun, inutang yun, may interest yun. Tayo, kayo, mga pamilya natin, mga anak natin, yung mga kabataan at yung darating pangsalinlahi ang magbabayad nito habang sila ay nagpapakasasa, habang linulustay ang pera ng Pilipinas. Yan ang masaklap na katotohanan. Yan yung inihingi ng ating hakbang ng maisog. We are calling for transparency and accountability. 800 billion pesos ang program funds. Meron ka palang 800 billion pesos. Bakit hindi mo ginamit doon sa regular na budget? Bakit nagsingit ka ng pork barrel mo, ng presidential pork barrel? Nakalaki-laking halaga. At hindi naman alam kung sino ang mananagot kung paano ginagastos ito, paanong gagastusin at saan gagamitin. Yan, sinasabi ko paulit-ulit. Ang kasalukuyang administrasyon ay salat sa transparency. Hindi sila nagsasabi ng totoo sa ating mga Pilipino. At kaya kami ay naririto, naririnig namin ang inyong tinig at gusto nga ninyo magkaniig tayo ng personal at naririto po kami ngayon, kapiling ninyo dahil sa inyo rin naman kami kumukuha ng inspirasyon at lakas ng loob na ituloy ang laban ng hakbang ng maisog. Yung ating pong karapatan na malayang magtipon-tipon at payapang magpahayag ng ating saloobin, pinipigilan din. At sinasabi nila, kasi siguro yung mga yan nagde-destabilize ng gobyerno, no? I beg to disagree to these people in government who are accusing us of destabilizing their administration. Ang number one destabilizer ng kasalukuyang administrasyon ay yung mga nasa administrasyon. Sila mismo ang gumagawa ng sakit ng ulo. Sila mismo ang kumukuha ng malaking bato na siyang kanilang pinupukpok sa kanilang ulo. At dahil nga wala silang transparency, hindi lamang sa ating mga ordinaryong Pilipino, kundi pati sa sarili nila, naghahanap sila ng mabubuntunan ng sisi. Kaya sinasabi nila na ang mga kumukontra sa maling polisiya ng pamahalaan ay mga destabilizers. Hindi ho. Ang karapatan natin, yung free speech, right to free speech, to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Yung ating malaya at payapang pagtitipon-tipon, ito po ay may garantiya sa ilalim ng ating saligang batas, sa ilalim ng ating Bill of Rights. Kaya hindi po tayo papayag na sisikilin nila ang ating karapatan. Ninanakaw nyo na nga yung pondo ng gobyerno, pati pa ba naman ang karapatan natin na nakawin pa nila. Yung usapin ng kapayapaan at seguridad. Malinaw din po sa ating saligang batas na dapat tayo ay may sariling foreign policy. At yung foreign policy na yan, pangunahin dyan dapat yung national interest. Hindi yung interest ng ating banyagang alyado. Hindi yung interest ng Estados Unidos. Sa Pilipinas, at alam ko nakasubaybay din kayo, maraming matatapang at nagtatapang-tapangan sa pamahalaan. Tila dinuduro hinahamon ang ating higanting kapitbahay, ang superpower na China, dahil daw doon sa usapin ng South China Sea. Alam naman natin lahat na hindi inosente ang bansang China sa mga kaganapan sa South China Sea. Alam naman natin lahat na marami rin silang transgressions o pagkukulang.
Subalit sa kabila ng dami ng pagkukulang na yan, hindi solusyon ang pakikidigma sa isang higanting bansa kagaya ng China. Yan ho ang sentimiento lalo na ng ating mga kababayan sa Hong Kong. Yung iba galing Macau tumawid ng Hong Kong. Yung iba galing mainland China tumawid ng Hong Kong. Natatakot po sila sapagkat pag nag-escalate ang tensyon sa South China Sea, ang tensyon sa pagitan ng China at ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, nanganganib ang kanilang mga trabaho. Nanganganib ang kanilang mga hanap buhay. At libo-libong Pilipino po ito. Ang kanilang pangamba, kapag nagdesisyon ang pamahalaan ng China na ipagbawal na ang Filipino workers sa Macau, sa Hong Kong at sa China, paano na sila? Paano na ang pamilya nila na binubuhay nila, pinag-aaral nila, sinusuportahan nila? Paano na yung mga inutang nilang bahay dahil pangarap ng bawat Pilipino yan na magkaroon ng sariling bahay? Paano na yung mga sasakyang inutang nila panghanap buhay? Sinong magbabayad nito? Mabubuhay ba sila sa minsanang bigay ng ayuda ng pamahalaan? Halagang 5,000, 10,000 sa press release nila. Pero ang natatanggap ng recipient, 2,000, 3,000, kinakatkong pa ng mga opisyal na pinagdaanan ng ayuda. Ganyang kasama. Sobra ang pangungupit. Hindi lang ito pangungupit kasi pangungupit konti lang eh. Ito kinukuha na. Yung higit sa kalahati, ang binibigay doon sa recipient ng ayuda, sukli na lang, barya na lang. Yung bulto, kinuha ng mga mangungupit. Diyan takot na takot yung ating mga kababayan. And again, legitimate po yung kanilang takot. Legitimate po yung kanilang pangamba. Sapagkat tanggapin natin ang katotohanan. Hindi tayo sang-ayon sa ginagawa ng China doon sa South China Sea. Pero mas hindi tayo dapat sumang-ayon sa direksyon ng gobyerno, ng direksyon ng kasalukuyang pamahalaan na tayo ay makipagmatigasan at kulang na lang ay makapagdigma sa China. Hindi po tayo mananalo. Hindi po ito pagiging defeatist. This is not having a defeatist attitude. No. We are just being realistic. Nagiging makatotohanan lang tayo. Hindi tayo mananalo sa China. So anong solusyon? Ibigay natin yung ating mga teritoryo? Hindi, walang nagsasabi niyan. Makipag-usap tayo ng maayos. Walang hindi. Very basic po yan sa pamilya, sa magkakapitbahay, sa komunidad. Walang problema ang hindi maayos, walang gusot na hindi maayos sa magandang pag-uusap. Makipag-usap tayo because that is the only reasonable and prudent remedy left for us to do. Hindi naman natin kaya makipagdigma. Pero yon ay sinusulong ng ating pamahalaan. Bakit? Interes ba yan ng Pilipino? Hindi. Interes yan ng Amerikano. Interes yan ng Amerikano. Hindi yan interes ng Pilipino. Pero kung titingnan ninyong maigi, ang Amerika at ang US ay pilit pinabubuti ang kanilang relasyon. Ang kanilang political, military, and commercial relationship. Pinag-iigi nila. Tayo naman, uto-uto, karay-karay, tayo nakikipag-away. This is a US-China proxy war. Hindi tayo dapat magpagamit sa ating banyagang alyadong Estados Unidos. We are not for the US, we are not for the China. Tayo ay para sa Pilipino. 80 years ago, World War II. 80 years ago. Kalaban din natin. Sinakop din tayo ng bansang Japan. This was 80 years ago.
Nagiba din ng Japan. Binagsakan ng atomic bomb sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. Alam nyo yan. Naririto kayo sa napakagandang bansang Japan. Subalit, nasaan na ang Japan ngayon kung ikukumpara mo sa Pilipinas? Paliit ng paliit ng paliit ang halaga ng piso. Paliit ng paliit ng paliit ang ating purchasing power. Pahirap ng pahirap ng pahirap ang dati ng mahihirap sa ating bansa. Lumalaganap at lumalawak ang kagutuman. Dumarami at lumalawak din ang kahirapan. Gusto pa ng mga war freaks sa pamahalaan ay gera. World War II, around 17-18 million pa lamang ang mga Pilipino noon. Higit kumulang 1 milyong Pilipino ang namatay. Hindi pa ho tayo nakakabangon sa bangungot ng World War II. Heto na naman tayo. Pilit tayong ipinapasok ng kasalukuyang gobyerno sa isang butas na wala ng labasan. Hindi yan ang interes ng Pilipino. Kaya yan din ang ating isinisigaw to defend and protect our Constitution. Tayo na lamang ang gagawa nito. Tayong mga ordinaryong tao. Basta tayo nagbigkis-bigkis, tayo nagsama-sama, kakayanin natin kahit anong pagmamalabis o seemingly dictatorship na umiiral sa ating bansa, sa Pilipinas. Subalit, ang hakbang ng maisog alone, hindi ho namin kaya. Kailangan namin ng tulong ninyo, kailangan namin ng pakikisa ninyo. At eto na nga tayo ngayon, may hakbang ng maisog Japan. Ang isinusulong po ng hakbang ng maisog ay kapayapaan. Ayaw natin ng armadong sigalot. Ayaw natin ng gera. Walang mananalo sa gera. Walang panalo sa gera. Yung nangyayari ngayon sa Israel at Gaza, yung nangyayari sa Russia at sa Ukraine, wala naman nung nananalo. Ang katotohanan, nagpaparamihan lang sila ng bilang kung sinong mas maraming namatayan. Nagpaparamihan lang sila ng bilang kung sinong mas maraming gusali ang nagiba. Nagpaparamihan lamang sila ng bilang kung ilang kabataan
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!